Expected na nga po mga idol na magiging undermanned ang lineup ng Golden State Warriors sa hindi pa rin naman paglalaro dito ni na Jimmy Butler at Moses Moody matapos sila parehong magkaroon ng malalang injury sa kanilang tuhod. Pero hindi rin naman ibig sabihin na hindi na naman sila magkukumpit sa Western Conference. Meron pa rin naman silang dissenting lineup lalo ngayon, especially sa frontcourt sa pagkakaroon ng tatlong sentro. Hindi na nga sila nag-atubili pa matapos nilang sunod-sunod na bigyan ng bagong kontrata ang mga big man na sina Kristaps Porzingis, Al Horford at ang backup na si Charles Bassey. Ibig sabihin priority talaga ng team ang pagkakaroon ng legit na big man upang maiwasan nila ang paggamit ng small ball rotation na hindi rin naman gumagana sa ngayon. Dahil nga kompleto na ang front court, mas makakapag-focus na nga sila sa pagkuha ng mga wingman o 3&D player sa market o di kaya sa trade market ngayong off-season. Samantala, nanahimik nga bigla nitong nagdaang araw ang Los Angeles Lakers matapos sa mga ginawa nilang move sa free agency sa unang linggo ng Hulyo. Pero hindi rin naman ito nakakagulat dahil malapit na naman nilang mabuo ang kanilang official at nasa finishing touches na nga ngayon ang kanilang front office. Sa katunayan, as of today, binubuo na nga ng kanilang current lineup ni na Luka Doncic, Colin Sexton, Jaden Hardy, Bronny James, Austin Reeves, Quentin Grimes, Cameron Carr, Jake LaRavia, Ado Tiero, Sandro Mamukilashvili, Jared Vanderbilt, Walker Kessler, Kevon Looney. Overall, meron ng 13 players ang Lakers na merong regular contract. Meaning, meron pa nga silang dalawang bakanting pwesto na pwede nilang gamitin para makakuha pa ng mga bagong malalaro. Pero maaari rin naman ito madagdagan o mabawasan. Maliban sa pagkuha ng mga bagong player, kinukonsidera ni Rob Pelinka magsagawa ng isang blockbuster trade bago pa magsimula ang bagong regular season. Sa kabilang banda, ang Minnesota Timberwolves nga ang isa sa pinaka naging busy ngayong offseason sa dami ng mga move o trade na ginawa nila. Ito ang mismong dahilan bakit sa loob lamang ng isang offseason bigla nga pong nagkaroon ng napakalaking pagbabago sa kanilang lineup, especially sa starting five. As of now, starting lineup bubuuhin ni na LaMelo Ball, Anthony Edwards, Ayo Dosunmu, Jaden McDaniels at si Rudy Gobert. Kung inyo ang titignan, mas talentado ngayon ang backcourt ng Timberwolves. Ngunit kasabay niyan nang hina rin naman ang kanilang frontcourt sa pagkawala dito ng dalawang big man na sina Julius Randle at Naz Reid. Si Rudy Gobert na lang naman ang aasahan nila sa ilalim, kaya posibleng isa ito sa mga maging problema ng Minnesota sa kanilang susunod na kampanya. Pero pwede pa rin naman nila itong ayusin kung sakali mang kumuha sila ng mga bagong big man na makakatulong kay Rudy Gobert sa pagdepensa sa ilalim ng basket.